dapat na naman talaga na nag-i-enjoy tayo habang nandito pa sa mundong ito, di ba? Kasi kung ating talagang ating aaralin, ating titignan lahat ng pangyayari sa mundong ito, mapapatanong talaga tayo kung meron pa ba talaga tayong dapat ipag-enjoy sa buhay. Second to the last na linggo na pag-uusapan natin ang temang ito na joyride. May isang linggo pa. Alam natin, sabi ko nga kanina, na ang kaligayahan o kasiyahan, ito'y nakabase sa external na pangyayari, mga experience natin, o iba pang mga stimulus na nagbibigay sa atin ng dahilan para masaya ka. Pumasa ka sa exam, masaya ka. Birthday mo, masaya ka. Kasal mo, masaya ka. Nagkaroon ka ng hindi inaasahan na pag-surprise sa'yo. Siyempre, surprise nga, inaasahan ba yun? Di ba? Nagiging masaya ka sa mga pangyayari. Parang nagiging masigla ka, nagiging masaya ka. Pero, kapag meron na naman nangyayari, hindi mga nababago yun. Kaya nga, ito'y nakabase sa ating external na experience. Pero ang joy ay kakaiba. Kasi ito'y nakadepende sa Diyos. Ang ganda ng amitin, what a God. Sabi ko, Lord, oo nga, Lord, what a God we have. Na meron kami sa inyo, Panginoon. Kaya ano man ang pagdadaanan namin, Panginoon, lagi talaga, Lord, na nariyan ka. Ang joy po ay nakadepende sa Diyos. Hindi ito dahil may perfecto ka na circumstansya, perfecto ang nangyayari sa buhay mo. Ang joy ay nakabase sa Diyos. Hindi dahil perfecto ang naranasan mo, ngunit dahil ito ay may perfectong presensya ang ating Panginoon. Dahil alam natin na tayo mga anak ng Diyos, taglay-taglay at kasama natin ang perfectong presensya ng ating Panginoon. Sabi nga na isang manunala, no God, no joy. No God, no good. Kung walang Diyos, walang joy. Kung wala si Jesus, walang joy. Kung walang God, walang good. Walang magandang mangyayari sa buhay natin. Walang magandang mangyayari sa buhay natin na pang matagalan. Siyempre, walang tao. Kahit tanungin natin, kahit yung katabi mo, tanungin mo nga, gusto mo ba maging malungkot habang buhay? Try mo na. Gusto mo ba maging malungkot? Kahit may bigla kang tanungin paglabas natin dyan, pwede kitang matanong, gusto mo ba maging malungkot? Ano ang isasagot nila? Ano ko nga? Kasi walang tao na gusto maging malungkot habang buhay. Walang tao na ayaw mag-enjoy sa kanyang buhay. Walang sino man na gusto na habang buhay na lang siya, nagiging miserable ang buhay. Kaya napakaganda talaga isang buwan natin pinag-uusapan ang joyride. Joyride, ito po isang adventure na journey po natin bilang mga anak ng Diyos. Bagamat ito'y sinasabing pakikipagsapalaran. Kasi kung sa Tagalog kasi, ito yung pagmamaniho ng walang tiyak na direksyon. Joyride. Joyride tayo sa Tagaytay. Sige, kahit saan lang, basta kahit saan na lang, kahit ano na lang marating natin, joyride tayo sa Baguio. Di ba? Mag-drive ka lang ng walang tiyak na direksyon. It's an adventure, kumbaga. Kapag adventure, wala kang tinutumbok. Pero ang gusto mo lang, magkaroon ka mag-i-enjoy ka sa biyahe mo, at dahil adventure, may thrill. Di ba gano'n ang ating buhay? May thrill yan. Ngayon, masaya ka. Bukas, hindi na. Ngayon, kakanta ka. Bukas, matutulog ka na lang matutulog. Kaya mahalaga talaga na meron tayong joy, na mag-i-enjoy tayo, at hindi tayo mag-i-enjoy sa buhay kung wala tayong joy, syempre. Kasi pag alisin mo yung joy sa enjoy, hindi talaga mag-i-enjoy. Ang gusto ng marami ay magkaroon ng enjoyable journey sa ating buhay. May joy na panghabang buhay. Siguro parang imposible, ano? May joy ba talaga na panghabang buhay? Sagutin nyo nga ako, may joy ba na panghabang buhay? Meron. Kasi sinabi natin kanina, ang joy ay nakadepende
mabuhay, pwede tayong magkaroon ng kagalakan. Pero hindi garantiya na habang buhay, hindi ka dadanas ng problema. Pwede habang buhay, may joy ka, pero hindi garantiya yon na kahit andyan si Lord, andyan ang presensya mo, meron ka pa rin danasing pagsubok, mga problema sa buhay. Pero ang kagandahan doon, naroon ang perpektong presensya ng ating Panginoon. Kaya nga, sa umagang ito, pamagatan po natin ang ating talakayin sa umagang ito, joy that lasts. Joy na tumatagal, joy na panghabang buhay, joy na walang hanggan, joy na walang katapusan. Basahin po natin sa John chapter 15, verse 11 hanggang 17. Ito sinabi ni Jesus, I have told you this so that my joy may be in you, and that your joy may be complete. My command is this, love each other as I have loved you. Greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friends. You are my friends if you do what I command. Next. I no longer call you servants, because a servant does know his master's business. Instead, I have called you friends. For everything that I learned from my Father, I have made known to you. You did not choose me, but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit that will last, and so that whatever you ask in my name, the Father will give you. And last, this is my command, love each other. Ito yung tagpo na kung saan huling gabi nung si Jesus ay pinulong niya yung kanyang mga alagad bago ang crucifixion. Bago siya humarap sa mga paghihirap na kanyang danasin na nakatakda bilang bahagi ng pagliligtas niya sa atin hanggang sa cross ng Kalbaryo upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. At dito, sa huling gabi na ito, tinuruan ng Panginoon, hinabilinan ng Panginoon ang kanyang alagad. Parang ang napakahalaga nito kasi ito yung huling habilin ng Panginoon sa kanyang mga alagad habang ini-institute niya yung Last Supper, huling hapunan na inaalala natin every first Sunday of the month. Hinahabilinan niya yung kanyang mga alagad at talagang binuhos ng Panginoon yung kanyang puso that night habang kinakausap niya yung kanyang mga alagad. At yan yung sinasabi niya sa kanyang mga alagad na talagang ibinukas ng Panginoon ang kanyang puso, ang kanyang layunin, at ang kanyang naisin sa kanyang mga alagad. Dahil alam niya na after ng gabing yun, magiging iba ang takbo ng buhay ng kanyang mga alagad. At alam natin kung ano ang nangyayari, di ba? Nung si Jesus ay ipinako na, hinuli na siya. Ano ang nangyayari sa kanyang mga alagad? Ito ay nagkanya-kanya, nagkawatak-watak. Pero, nung si Jesus ay nabuhay na magmuli, muli niya itong nilikong at muli niya binigyan ng utos na patuloy na gumawa para sa kanya. Sa umaga po ito, bigyan po natin ng acronym. Muling sabi ko, di ba, yung joy. Na sa umaga ito para mabilis natin matandaan ang ating pag-uusapan sa umaga ito. Bigyan natin ng acronym yung joy. Pag-spell na yung joy, pakilakasan? Very good, children. Mayroon tayong star sa aking mamaya. J-O-Y. At alam natin na ang J stands for Jesus. Ang gagaling niyo naman. Kaya dito. Parang alam na lahat na sasabihin ko. Di ba? J stands
Tapos dumating si Ate Rosana, nagiging tatlo kami, praise God. Anong nangyari sa atin? Di ba naging tatlo kami, kaya two is better than one naman, di ba? Tatlo pa kami. Yun. Hindi pa kami nakasked, naka-prepare sila Pastor Robert, ang young couples. Ayun. Eh dahil prepare si Ate Mers, siya ang nag-exhort that, main week natin. Tapos na-realize ko, itong week na ito, sabi ko, kaya pala Lord, all things work together for good talaga. At yung mga akala natin ay hindi maganda, nagiging mabuti talaga sa Lord. Kasi natutuwa ako this week talaga. Sabi ko, Lord, kaya pala, kinomfort ako ng Lord. Alam niyo po bakit? Ang hilig-hilig ko kasi, kapag ako nag-prepare ng message niya, lagi kong sinasabi sa Lord, Lord, himpo, na talagang napapanahon yung ating pag-uusapan sa Sunday. Lord, bigyan niyo naman ako, Lord, ng himpo talaga, Lord, na yung aming message mo, Panginoon, sa Sunday na ilalagay niyo po sa puso ko, ito po yung nais mo, Panginoon. Hindi kami nag-usap ni Ate Mercy. Pero, yung message ngayon, parang karugtong doon sa mensahe ni Ate Mercy na last Thursday na ang pamagat ay the benefits of bearing fruit for God until the end. Hanggang sa wakas. Sabi ko, ayun pala. Sabi ko, oh yes Lord, ayun pala. Kaya ang prayer ko this morning po, ang Lord ay malayang makapangusap sa bawat isa sa atin. I-take natin ang mensahe ng Diyos sa umagang ito. Dahil ito'y nagmumula sa kanyang salita. Balik tayo sa ating puntos. Jesus, sa verse 11. Bago sabihin ng Panginoon yan, ang dami niyang habilin. Na sa mundo ito, uusigin kayo. Na sa mundo ito, marami kayong pagdadaanan. Pero huwag kayong mag-alala. Dahil naandyan ako, sabi nga niya, mamamagitan ako para sa inyo. Hindi ko yung iiwanan, hindi ko kayo pababayaan. Kaya sinasabi ko sa inyo ang lahat ng ito. Mga negatibo ang sinasabi ng Panginoon na pwede nilang danasin sa mundo ito ng mga alagad niya. Iba sa inyo papatayin, iba sa inyo hahagubitin, iba sa inyo pahihirapan, iba sa inyo ipapahiya, iba sa inyo ay mamamatay na ipapako kayong buhay. Susunugin kayong buhay. Kaya ang lahat ng ito ay sinasabi ko sa inyo upang ang aking kagalakan ay mapasa inyo at ang kagalakan na yan ay magiging kompleto. Inihanda, ganun ang paghahanda ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Kaya sa umagang ito, para magkaroon ka ng joy that lasts, joy na hindi kukumpas, joy na hindi mawawala, dapat kay Jesus ka nakaabay. Abiding in His joy. Dapat naka-abide tayo na natili tayo sa joy na meron si Jesus. Nung si Jesus ipinako sa cross, hindi siya nawala ng pag-asa. Kasi kapag wala kang joy, mawawalan kang pag-asa, manghihina ka. Eh kung si Jesus nawawala ng joy sa kanyang naisin na iligtas tayo, nasaan tayo ngayon? Hindi mangyayari ang kaligtasan ng buong mundo. Abiding in His joy. Abiding requires surrender. Na tayo ay magsasabit, tayo ay magpapasako sa utos ng ating Panginoon. Diba? Ang sabi, inulit pa ng Panginoon dyan, na kayo ay maging kaibigan ko kapag ginaganap nyo ang aking mga utos. Tayo ay nagpapasakop sa kalooban ng ating Panginoon na minamahal natin ng Diyos. Sabi kanina, si Lord ang ating everything. Ibig sabihin, abiding in His joy, ibigin natin ang Diyos ng lahat-lahat sa atin. Seeking first His kingdom at ating i-set aside ang ating mga sariling desire, our own desires. Ano ba ibig sabihin na sinasabing seek first His kingdom? Ito yung ito yung pagkakamali dati ng mga
na umaasa na si Jesus ay magtatayo ng kanyang kingdom sa mundong ito. Hindi, kasi si Lord may kingdom sa langit. Pero pagka inuna natin ang kingdom ng ating Diyos, nagtatayo siya ng kingdom sa mundong ito. Saan? Sa puso natin. Hindi siya magtatayo ng kingdom literally, pero magtatatag si Lord ng kingdom sa bawat isa sa atin, sa bawat puso natin. Kaya sinasabi, di ba, Matthew 6:33, 6 first His kingdom and His righteousness, and all His things will be added unto you as well. Lahat ng gusto mo, lahat ng naisin mo, idaragdag ng Diyos. Unahin mo ang kingdom ng ating Panginoon. Ano ba ang kingdom ng Lord, mga kapatid? Ano ba ang kingdom ni Lord na itatatag niya sa puso mo? Yung kingdom na ang kalooban niya ang nasusunod. Siyempre, kapag si Lord nagtatag ng kingdom sa ating mga puso, siya ang king. Siya, tayo ay mga servant, di ba? At dahil siya ang king, siya ang nasusunod sa ating mga puso. Kapag yes sa atin at no sa Lord, si Lord ang nasusunod. Kapag si Lord nagsasabi na magpatawad ka na, patatawarin mo na. Kasi nga, yun ang kingdom ng Lord. Ang kingdom ng Lord ay mayroong kapayapaan. Sa kingdom ng Lord ay mayroong pagpapatawaran. Sa kingdom ng Lord ay mayroong pagmamahalan na sinasabi dyan. Di ba? Ang kingdom ng Lord, ito yung naghahari ang ating Panginoon, nasusunod ang ating Panginoon, at hindi yung ating gusto, hindi yung ating mga kalooban ang nasusunod. At kapag nangyayari yon, si Lord ay nagtatatag ng kingdom sa ating mga puso. Abiding requires depending. Nakadepende ka lagi sa ating Panginoon. Si Lord, gumagamit ng picture ng vine at ng branch na walang magagawa ang isang baging ng ubas, ang sanga ng ubas kapag ito ay nawala sa baging, di ba? Ang sanga na hindi nakakabit sa puno ay mamamatay. Gumamit si Lord ng sanga, ng puno, ng baging, ng sanga, na tayo ay nakasama lamang, na wala tayong magagawa kasi ang sanga ay nakadepende lahat sa vine. Yung pagkain niya, yung tubig niya, lahat-lahat sa kanya. Yung lahat na sa kanya ay nakadepende doon sa nutrients mula sa branch or sa puno, kapag sa puno. At para maging everything natin si Lord, mga kapatid, para maging totoo sa akin yung mga inaawit na umiiyak tayo. Gusto natin maging everything si Lord sa ating mga buhay, dapat matutunan natin to be nothing. Iisipin natin, Lord, I am nothing. Kahit marami kang narating, kahit marami tayong pera, lahat yan mawawala. Kaya sabihin natin sa Lord, Lord, I am nothing. I need you, Lord. I desperately need you, Lord. Kasi marami mga pagsubok na hindi natin kaya. Pero kaya ng ating Panginoon. Kaya kung gusto natin maging everything si Lord, dapat matuto kang magsabi that I am nothing. Example po, tayo ay puno. Si Lord ang lupa. Alam natin na ang puno ay nakatanim sa lupa, tama? Lupa man yan sa paso, lupa man yan na parang ginagawa lang ng mga tao sa garden. Pero ang isang puno, ang isang halaman ay dapat nakatanim sa lupa para mabuhay. At lahat-lahat ng kailangan ng puno na ito ay nakadepende sa lupa. Lahat ng kainin niya, lahat ng ikalalago niya, lahat ng ikabubuhay niya ay nakadepende sa lupa. Tama? Ang isang puno, kapag binunot mo yan sa lupa, ano ang mangyayari? Mamamatay. Bunutin mo ang sarili mo sa Lord.
iglap lang. Subukan mo alisin sa Lord sa buhay mo. Hindi man unti-unti ka mamamatay, ay hindi man biglaan ka mamamatay, pero unti-unti ka mamamatay. Dahil ang puno kapag napunot sa lupa, mamamatay. Pero ang lupa ay nananatiling lupa. Walang mababago sa lupa. Ang nawala lang ay puno, pero mamamatay. Kaya kung si Lord ay parang lupa at ikaw ay puno, pag napuno tayo sa lupa, mamamatay. And next, dagat at ang isda. Tayo ang isda, si Lord ang dagat. Ang isda, kapag nasa dagat yan, mabubuhay siya. Lahat kasi ng kailangan niya nandun. Kahit walang taong nag-aalaga niyan, marami siyang pwedeng kainin sa ilalim ng lupa. Makakasurvive siya. Kahit mabagyo, kahit anong yung mangyayari, makakasurvive ang isda kapag nananatili sa dagat. Tama? Pero kapag ang isda ay inalis natin sa dagat, ano ang mangyayari? Mamamatay. Mamamatay ang isda na inalis sa dagat, pero ang dagat ay nananatiling dagat. Kahit anong mangyari. Atin meron naman nabubuhay sa aquarium eh. Meron nabubuhay sa fish pond. Pero alam natin na ang mga yan, lalo pa sa aquarium, nabubuhay sila, may artificial support. Kapag inalis mo rin yung oxygen yan, mamamatay din yan. Pero kapag ikaw ay nasa dagat, mabubuhay ka in natural way. Wala nang pwedeng mag-ano sa'yo, makakasurvive ka. Sabihin mo sa katabi mo, makakasurvive ka kahit wala ako. Tayo kasi mga tao, ganito. Imbis na mag-abide tayo sa Lord, naka-abide tayo sa tao. Sige nga, test natin. Test natin kung saan ka naka-abide sa umagang ito. Kapag sinasabi mo naka-abide ka sa tao, ay sa Diyos, kahit anong mangyari, magpapatuloy ka. Kahit anong mangyari, gagawin mo ang gagawin mo para sa Panginoon. Kahit anong mangyari. Nakakatuwa yung mga angka ni Brother Eric. Hello po sa inyo. Nandito po lahat ng angka ni Brother Eric. Natinag ba sila dahil nawalan sila ng tatay? Hindi, kasi may Diyos pa. Tama po. Pero alam ko kung mabigat pa yan. Diba? Kung ikaw ay nakakabahid sa Lord, kahit anong mangyari, si Lord ang masusunod sa buhay mo. Pero kung ang tao naka-abide sa tao, kung manghihina yung taong kinakapitan niya, manghihina din siya. Kung masama ang loob niya sa taong kinakapitan niya, wala na rin siya. Ganun yun. Pag masama ang loob mo sa leaders mo, ayoko na, hindi ka naka-abide kay Lord, naka-abide ka sa leaders mo. Kapag ayaw na ng girlfriend ko, kapag ayaw na ng boyfriend ko, kapag ayaw na ng kaibigan ko, kapag ayaw nila, ayaw ko na rin, kanino ka naka-abide? Kay Lord ba o sa tao? Ito yung test natin mga kapatid. Kaya nga sabi ni Lord, sinasabi ko lahat ito sa inyo. Kasi gusto ko na ang joy ko. Kasi si Lord, dumanas siya na mag-isa eh. Kahit si Father, iniwanan siya eh. Pero nagpapatuloy siya. Upang ang joy na ito na sa kalooban mo ay magiging joy niya rin. Kasi ito yung joy na ito ang magiging fuel. Para kahit anong mangyari, magpapatuloy kayo. Kahit mawawala ang kinakapitan ng tao, magpapatuloy kayo. Kahit manghihina yung taong tinitingala nyo, magpapatuloy kayo. Kahit yung mga taong tinitingala nyo, babagsak, magpapatuloy kayo. Hindi kayo mag-iisyon. Hindi kayo magtatanong, bakit siya? Matagal na siyang Kristyano, bakit siya? Bakit siya? Bakit ganoon? Hindi ka magtatanong kasi si Lord ang uunahin mo. Kay Lord ka kakapit. Sa joy ka ni Lord mag-a-abide kay Jesus. Kaya nga huwag kang magtanong, bakit si ganyan? Bakit si ganoon? Kasi magiging problema yun. Mawawala ang joy mo. Mawawala ang kagalakan natin kapag sa tao naka-abide ang ating kalakasan. Kapag sa tao nakadepende ang ating paglilingkod, kapag sa tao
magkakaroon ng joy, happiness pwede. Kaya nga, dapat nakadepende tayo sa Lord. Dapat nakadepende tayo. Lagi tayong nakatanim sa lupa. Huwag tayong umalis sa dagat para hindi tayo mamamatay. Abiding in His joy, ibig sabihin yan, sa binasa natin sa verse 11 po, meron tong promise of joy. Abiding in His joy has a promise of joy. Ang sabi ng, ang joy ng Panginoon, sinasabi niya, na ang aking kagalakan ay magiging inyo. At ang kagalakan na ito, sabi ba, hindi lang promise of joy. Ang promise of joy ng ating Panginoon, makukuha lang ito by our personal relationship with Him. Personal, mga kapatid. Ulit-ulitin natin ito. By our personal relationship sa ating Panginoon, magkakaroon tayo ng joy. Basahin po natin si John. John chapter 17, verse 13. I am coming to you now, but I say these things while I am still in the world, so that they may have the full of measure of my joy within them. Ano to? Saan to? Saan nanggagaling mga salita yan? Paano nasasabi ni Jesus sa mga salita yan? Alam niyo po ba? Na ang mga salitang yan, isa yan sa bahagi ng Panginoon. Nung si Jesus, bago umarap sa crucifixion, nung siya ay nag-pray siya sa Ama, yan yung sinasabi niya, Panginoon, lumalapit ako sa inyo at sinasabi ko ito sa inyo. Hindi ko po sinasabi na alisin niyo sila sa mundo. Pwede pala, no? Pwede ipanalangin ng Diyos na alisin na tayo sa mundo. Sino ang gusto umalis na sa mundo para makaiwas sa mga dilapyo? Para hindi na madamay sa pagkakaaway-away ng mga senador at mga congressman. Sino dito ang gusto umalis na sa mundo? Di ba ayaw pa natin? Kaya ang sabi ng ni Jesus dyan, Panginoon, hindi ko sinasabing alisin mo rin mo sila sa mundo. Pero, ang gusto ko, Panginoon, na mag-uumapaw yung full measure. Mag-uumapaw yung kanilang joy habang nandito pa po sila sa mundo. Yun yung panalangin ng ating Panginoon. At ano yun? Yun yung promise of joy. And ano ba? Abiding in His joy, meron din itong a progress of joy. May promise of joy, meron namang progress of joy. Sabi dyan ni Jesus sa verse 11, that the joy may be full. At saan makukuha natin na ang ating joy ay lalo pa na mag-umapaw, mapupuno tayo ng kagalakan. Siyempre araw-araw, parang cellphone yan, malulubat tayo kapag ginagamit. Pero may paraan ng Diyos. Merong paraan ang Panginoon sa Ephesians chapter 5, verse 17. Ano daw dyan? Therefore, do not be foolish. 5:17. But understand what the Lord's will is. Ito yung sinasabi niya na iwasan nyo na magpakalasing sa anumang mga bagay sa mundong ito. Pero intindihin nyo ang kalooban ng Diyos. Mas piliin nyo maging puspos ng banal na Espiritu at sundin ang kalooban ng ating Panginoon. A progress of joy. Na yung joy natin, hindi lang basta mananatili. Pwede itong mag-grow. Pwede pa itong madagdagan. And by feeding, i-nurture natin ang joy na ito. Huwag natin hayaang mawala. Sabi sa Jeremiah chapter 15 verse 16. Sabi dan, with your words came, I ate them. I ate them. Kinakain daw ni Jeremiah yung kasalita ng Diyos. Ninunguya niya. I ate them. They were my joy and my heart's delight. For I bear your name, Lord God Almighty. Nung salita ng Diyos, sabi ni Jeremiah, ay dumating sa akin, kinakain ko ito. Ang sabi sa Matthew 4:4,
Hindi lamang tayo nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng Diyos. Sabi niya sa Jeremiah, nung narinig ko ang salita mo, kinain ko ito. Literally ba? Hindi. Ninanamnam niya. Inaalagaan niya yung kanyang sarili. Ano ba? Yung magkakaroon tayo ng progress of joy by feeding, by following. Sa pagsunod sa ating Panginoon. Kasi, marami tayong mga narinig na salita, hindi naman ginagawa. Yun yung naging question ng lahat eh. Yun yung nagiging question. Hindi lang ikaw siguro nakaupo dyan. Marami. At masakla pa nung sasabihin, hindi mo naman ginagawa yung sinasabi mo. Diba? Kaya ang gusto ng Panginoon, sumunod tayo. Sabi nga ng isang atheist, sabi gano'n, na maniniwala lang ako kay Kristo kapag nakikita ko sa buhay na nagpo-profess ng mga Christian. Diba? Ang sakit yan eh. Ano problema? Ang salita ng Diyos ay pinagbabago, makapangyarihan. Ano ang problema? Pagsunod, pagsasabuhay, pag-a-apply, kasi ito yung mahirap. Na yung mga salita, kahit tayo, gusto natin sumunod, pero nahihirapan tayo. At kapag nahihirapan na, aayaw na tayo. Kaya ano ang nangyayari? Aayaw na tayo. Nawawala na yung joy hanggang sa manghihina ka na. Kaya practice natin na sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. At alam na natin yun, yung kingdom ng ating Lord, kung saan nasunod ang kalooban ng Diyos, nandoon ang kanyang kingdom. Nandoon ang kanyang paghahari. Pangalawang puntos po, joy, Jesus. Pangalawa ay others. Chapter 12, verse 13. Sinasabi niyan, ang utos ng Panginoon, my command is this, love each other as I have loved you. Love each other katulad ng pagmamahal ko sa inyo. At ito yung napakahirap sa ating mga anak ng Diyos. Kahit anak tayo ng Diyos. Diba? Pero pinakita ito ng Panginoon. Kaya. Loving others, ano ibig sabihin niyan? Loving others initiated mismo. Initiated by Jesus. John 3:16. Ano sabi nun? Paki-recite ng malakas. John 3:16 in English. For God that whosoever shall not but have. O diba, alam natin ang John 3:16? Sabi nga nila, John 3:16 lang. I-apply natin yan daily in our life. Talagang, ano siya, bit by bit, unti-unti, yung ano natin, namnamin, yung John 3:16 na yan. Malaking impact na yan sa atin. Kaya lang, kabisado natin, di ba? Pero si Lord, ang magandahan niya, nag-i-initiate siya. Ang loving others, initiated yan by Jesus. Nung si Jesus, ipinanganak sa mundong ito, ano yun? Dahil sa pagmamahal niya, ano ang ginawa niya? Di ba? Pinakita niya ito sa pag-aalay ng kanyang buhay. Si Lord ang gumawa ng first step para ipakita ang kanyang pagmamahal sa atin. Si Lord, nag-offer siya sa atin ng pagmamahal sa buong mundo, sa bawat isa sa atin, sa pamamagitan ni Jesus Christ. So, si Jesus ang model sa pagmamahal natin sa iba. Ano ba? Self-giving and sacrificial. No, si Jesus, ipinanganak. Ito'y itinuturo sa atin na yung pagmamahal natin sa kapwa involves sacrifice. Madalas. Kasi kung mahal natin ang iba, mahal natin ang kapatid, mahal natin ang isa't isa,
natin ang ikabubuti muna ng iba bago ang ating mga sarili. Kumbaga, sinasalamin natin si Kristo. Si Kristo pa rin ang model. Loving others, anong initiated by Jesus? Self-giving and sacrificial. And ano pa? Unites us in Christ. Ito yung nagano, kapag minahal kasi natin ang isa't isa, hindi ibig sabihin na hindi na tayo magkakaroon ng kiskisan, ng tampuhan, ng awayan. Pero wag namang awayan na humantong pa sa ang dami pala damay, di ba? Kasi nga, hindi ba maiiwasan yun? May samaan ng loob. Mangyayari yan sa pamilya. Nangyayari yan. Pero, ito yung magdudulot sa atin na tayo ay magiging isa sa Panginoon. At kapag mahal natin ang isa't isa, ito yung magdraw sa atin closer to one another. Sino ba naman kasi nasabihin mahal kita tapos lalayo ka, di ba? Kapag ipinapadama, hindi lang iniisip. Kapag ipinapadama natin ang pag-ibig natin sa isa't isa, ano yun? Ito yung magbibigay sa atin na magiging close sa isa't isa. And ano yun? Sabi nga, ang Lord ay dinibreak niya sa pamamagitan ng kanyang pagmamahal ang lahat ng mga barriers. Lahat ng mga hadlang. Sabi ng Biblia, love covers all sin. Kahit nagkamali pa yan kapag mahal mo, mapapatawad mo. Diba? Lalo na kapag humingi ng kapatawaran. Ano pa? Unites us in Christ, compels us to embrace unity, pag-unawa at empathy. Ito yung kulang natin. Na parang hayaan mo siya, buhay niya yan. Ganyan lang naman talaga yan. Diba? Ang sabi ng Biblia, ang ating kaaway ay hindi flesh and blood. Ano daw? Ang ating kaaway ay yung mga espiritong namamayani sa kadiliman. Kaya nga, ang ginawin natin, I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory for the battles belongs to you, Lord. Iyak-iyak tayo. Lord, I'm gonna see a victory for the battles belongs to you. Bakit? Bakit the battles belongs to God? Kasi hindi natin kilala ang ating kaaway, hindi natin nakikita ang ating kaaway, pero nakikita ng Diyos, tama? Yung mga espiritu umaalipin sa atin, bumubulong sa atin, dumidikta sa atin para wag tayong magbago. Yan yun. Pero tayo iba eh. Kilala natin ang ating kaaway. Tayo minsan, kilala natin ang ating kaaway. Ganyan ka naman talaga eh. Kilala kita. Alam na alam ko yung ugali mo. Di ba? Kilala natin ang ating kaaway. Pero kinanta natin, the battles belong to the Lord. Kaya paano si Lord magkikipaglaban na ibigay sa laban natin eh? Kilala kita. Yan ugali mo. Ginawa mo na yan noon. Alam ko yan. Di ba ganyan mga tao? Diba? Kilala natin ang kaaway. Pero ang sabi ng Biblia, ang ating kaaway, hindi yung katabi mo. Mahalin mo yan. Kahit maldita yan, mahalin mo yan. Huwag kayong mahiyamunin yan. Kahit magkakakiskisan. Kasi alam naman natin na si Lord ay gagawa ng way para ma-unite ulit tayo. Kaya nga huwag tayong umalis sa ating Panginoon. And ano pa? Loving others builds up the church. Pinapatatag nito ang church. Kapag ganitong klase ng pagmamahal ay present po sa church, ang church ay lalago. Ang relationship ay lalago, lalalim. Ang bitterness, mapapalitan ng forgiveness. Ang selfishness, mapapalitan ng selflessness. Magiging selfless ka. Ang church ay magpa-function as one body kung saan ang isa ay gumaganap sa kanyang layunin. Sa kanyang purpose ng
magsasalita, magtatanong sila, bakit ang bait-bait ng taong yan? Christian po kasi. Hindi ibig sabihin na kaya tayo mapakapakan, pero ihayag natin ang aming sarili in a nice way na maiintindihan ng tao. At mararamdaman nila, makikita nila, mai-encourage po sila. Natutuwa po ako sa Bisaya, hindi ako nagpahal. Ngayon pa na. Lagi naman akong ganyan. Nakakatuwa itong sila sa youth ministry natin. Itong mag-asawang ito talaga lagi kong pinag-pray-prayuan kasi grabe talaga effort ginagawa. Imbis na matulog dahil pagod sila. Grabe. Hindi naman biro yung kanilang trabaho. Malayo. Tapos, ang dami pang iniintindi lalo si Ate Sai. Pero sabi niya nga, yung holiday, walang pasok, ibis na matulog na lang sila maghapon, mas pinili nilang init yung isang grupo ng youth na hinahabi-habi niya. At ang layunin, para magkaroon sila ng magandang relasyon. At doon ako na sa next time, sinabi niya nung Thursday sabi niya na, dapat magiging maayos tayo. Di ba tama ako, Tisay? Sorry ha. Nandun naman yung thought, hindi ko lang makuha talaga yung exact na paano na tayo makahayo o paano na tayo makapag-evangelize o hindi tayo maayos. Kaya in-encourage na yung kanyang araw ba yun ang Tisay? Oo na, talagang nag-open sila sa isa't isa, ibinuhos nila yung kanyang at ako chismosa. Siyempre, chismosa ako kasama yung anak ko. Sabi ko sa anak ko, ano yung pinag-usapan yun? Ano yun? Test lang naman yun. Kaya lang, alam niyo po, hindi ko nabigay ang anak ko. Mama naman, amin lang yun. Ganun. Ano nga yun? Hit lang. Wala nga, tumigil ka na nga. Ganun, di ba? Maganda. Kasi amin lang yun. Kasi basta nag-open kami, yun lang tapos. Na mga ganun, di ba? Sabi niya, gusto ko maging maayos tayo. Yan ang goal ng isang leader. Sabihin mo nga sa katabi mo yan, gusto ko maging maayos tayo. Diba? Gusto ko maging maayos tayo. Kasi mayroon tayong layunin, may goal tayo na dapat natin gawin. And last point, hindi po ako ganun. Last point, Jesus, others, and you. Pag-usapan natin ikaw. Si Jesus, napakaganda, no? Mula verse 11, ano binabanggit ni Jesus? Sinasabi ko ito sa inyo. Tapos, ano pa? Ano gusto niya sinasabi? Pinag-usapan niya yung kapwa. Mahalin niyo ang isa't isa. At ngayon naman, nag-share siya. Doon naman sa personal na ikaw naman ang kausapin ko. Hindi yung ikaw. Jesus, others, and you. Sabihin mo sa kanila, ako na to. Ako na to. Kaya makinig kayo. Pag-uusapan natin, tayo, ikaw, ako, pag-usapan natin. Si Jesus, nung nagsabi siya, that's sa verse 14 and 17, ano sabi niya? Sabi niya, you are my friends if you do what I command. Meron pa, I no longer call you servants because a servant does not know his master's business. Instead, I have called you friends, for everything that I learned from my Father, I have made known to you. And thus, you did not choose me, but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit that will last, and so that whatever you ask in my name, the Father will give you. This is my command, love each other. Ito yung transition na ginawa ng ating Panginoon from Master
to servant. Sinasabi ng Lord dyan, hindi na ako ang master ninyo. Mula ngayon, bakit sinabi ni Jesus yun? Mula ngayon, kaibigan ko na kayo. Bakit sinasabi ni Jesus na kaibigan na niya? Kasi mula sa verse 12, 13, 14 hanggang 15, inisa-isa ng Panginoon. Yung layunin niya, binuhos ng Panginoon ang plano ng Diyos sa sangkatauhan. Ibinuhos ng Panginoon ang kanyang damdamin. Wala na siyang inililihim. Di ba gano'n naman pag magkaibigan? Wala kayong lihim sa isa't isa. Pag magkaibigan kayo, alam mo na galit siya, alam mo masama ang loob niya, alam mo masaya. Kasi pag gano'n naman yun, lahat ihahayag mo kasi BFF kayo eh. Kaya sabi ni Jesus, BFF na tayo ngayon. Magkaibigan na tayo ngayon kasi nasabi ko na sa inyo lahat ng ito, wala na akong inililihim sa inyo. Kaya friends na tayo. Hindi ko na kayo tatawagin servant. Sa ancient time po, alam mo naman natin, kapag alipin, walang karapatan niyan makialam sa business sa kanyang master. Basta gagawa lang siya ng kanyang tungkulin na sa alipin, tapos wala na siyang pakialam. Hindi sasabihin ng kanyang master kung ano ang plano, mapapatayin ba siya bukas. Kasi ganyan yung mga alipin dati, kundi pagkakamali lang, pugot ulo yan eh. Basta na lang, kapag hindi nagustuhan ng alipin, pag sumarap sa master at nakasimangot, ilalabas agad dyan, pwede napatayin, pwede ipakulong, pwede kasi alipin siya eh, pag-aari siya ng master niya eh. Pero ngayon, ang sabi ni Jesus, hindi na ako ang master ninyo. Friends tayo, tatawagin ko kayong kaibigan. At ang kaibigan ay ano? Pinagkakatiwalaan. Kaya ang sabi ni Jesus, magkaibigan na tayo kasi pinagkakatiwalaan ko na kayo. Dito nag-shift yung kanyang relationship from servant to friends. Itinataas ng Panginoon ang estado ng kalagayan ng kanyang followers dahil ni-reveal nito ang kanyang puso, katotohanan at purpose ng ating Panginoon. Merong intimacy and transparency. Ganyan ang real friend. Ang real friend o ang real friendship ay ano yan, dinidefine yan by open communication. Di ba? Kapag merong mga magkakaibigan, hindi pwedeng hindi mag-uusap yan ng mga sikreto nila, ng plano nila sa buhay, ay magkakaibigan, di ba? Kaya nga, kapag may magandang relasyon, nag-uusap talaga. Sharing all things, sinishare ang lahat ng mga bagay. Ano ba? Ang sabi dahil, hindi lamang nagkaroon ng transition from master to servant, intimacy and transparency, meron pang access to God. Ang sabi dyan, anumang diniinin niyo sa aking pangalan. Dati kasi, kapag mananalangin ka, sa kanilang time na yan, marami kang pagdadaanan. Pero, nung si Jesus, hinayag yung kanyang damdamin sa mga alagad, ano nangyayari? Nagkaroon na sila ng access sa Panginoon. Ini-invite ang ating Panginoon, ang kanyang mga alagad in a personal, loving, and conversational relationship with God. Na pwede na kayong makikipag-usap. So ano ibig sabihin ito mga kapatid? Bawat isa sa atin na nakaupo ngayon, maaring kauupo ko lang naman ngayon, sis. Kauupo ka lang ngayon, ate, kakaatin ko nga lang sa church ninyo, di ba? Walang aksidente sa ating Panginoon. Anong ibig sabihin niya? You are intentionally chosen by God. Hindi aksidente, intentional. You are intentionally chosen by God. Gusto ko po mga kapatid na maintindihan at bawat isa sa atin ito. Young people ka man, ano man ang kalagayan mo ngayon, you are intentionally chosen by God. Pinili ka ng Diyos para sa isang dahilan. Meron tayong divine initiative. Ang salvation natin by grace, hindi by personal merit or effort. Dahil may ginagawa ka, kaya ligtas ka. Ang Diyos ay gumagawa ng unang hakbang
sa ministry, saan ka napabilang ngayon? May mga kampanin ang bawat isa sa atin na hindi kayang gampanan ng iba. Tama? Hindi lahat sa atin tatagal magsalita ng isang oras sa harap at maninirmon sa inyo. Magkakaroon ng lakas ng loob na pangaralan kayo. Tulad ng ginagawa ng tumatayo sa likod ng pulpito ito. Bakit namin kinaya, mga kapatid? Lalo na ako. Ang lalim ang baba. Dati, no pagtingin ko sa sarili ko, alam na marami yan. Pero bakit? Bakit tumagal kami sa ganito? Bakit ang lakas ng loob namin? Confident kami na magsalita ng ganito. Bakit? God intentionally chosen us para gawin ito. Na hindi kaya ng marami sa atin. Tama? Ayaw nyo. Dahil maaaring hindi pa season. Pero lilipas kami. Dahilanan, mayroong tatayo sa harap ng ito at ipagpatuloy ang gawain ng Panginoon. Ano ba? Pinili tayo ng Diyos para sa isang kampanin. Walang hindi lahat sa atin gustong sumayaw. Pero merong mga dancer tayo na confident sumayaw. Hindi lahat sa atin magaling na singer. Pero maraming ilan sa atin, may ilan sa atin na confident silang umawit, mamuna sa panambahan. Marami sa atin hindi kaya mag-operate dyan sa multimedia. Hindi kaya humawak o kaya naman. Hindi maalam paano yung anggulo, paano humawak ng camera, paano i-operate ang computer, paano mag-pihit-pihit ng mixer. Walang alam tayo, hindi lahat maalam dyan. Pero merong tinawag ng Diyos para dyan. Hindi lahat tayo magaling mga mag-gumiti, bumati dyan, tulad ng mga usher. Hindi lahat magaling mag-MC, magsalita. Kasi merong inilagay ng Diyos sa isang unique na gampanin na yan. Hindi lahat magaling tumugtog. Kahit gustuhin tumugtog, hindi kaya. Pero ang Diyos ay naglagay ng tamang tao, akmang tao. Tumawag siya ng tao, specific na tao, para sa gampanin na yan. At ano pa mga gampanin behind the scene na pinapagawa sa atin ng Diyos? Pinili tayo ng Diyos intentionally para sa isang unique na gampanin at layunin niya para ating gampanan, mga kapatid. Kaya nga, isipin po natin, kapag yung pinagampanan sa atin ng Lord, hindi mo ginampanan, ano ang nangyayari sa church? Kapag ang mga usher ay wala sa isang gawain, ano ang mangyayari? Di ba ramdam natin ang kakulangan? Kapag inassign tayo at bigla na lang tayong maayaw, ano ang mangyayari? Pwedeng may gagampan, pero hindi katulad ng ikaw ang nandyan. Kapag wala sila kuya doon, nung may sakit si kuya doon, merong gumagampan sa gampanin niya, pero hindi katulad talaga na nandyan siya. Kasi tinatawagan pa rin siya kung ano ang gagawin, paano ito, paano yan. Diba? Maaari kapag walang drummer dyan, pwede may mag-drum, pero hindi tayo magiging masaya. Kasi hindi siya yung nilagay dyan eh. Merong inilagay ang Diyos, mga kapatid. Inilagay tayo ng Diyos sa specific na tungkulin na gampanin sa church na ito. Hindi tayo aksidente. Kaya nga, kung ang isang bagay na pinapagawa sa atin ng Diyos, bigla na lang natin ang inaayawan, magsasuffer talaga ang gawain ng Diyos. May ibang gagawa, pero hindi nga katulad ng ginagawa mo. Kasi iba ka na nilagay ng Diyos dyan. At iba naman siya. Hindi niya magagawa yung 100% talaga na best doon sa pinapagawa. Kasi nga, hindi naman siya ang inilagay ng Diyos dyan. Ikaw yun. Kaya nga, isipin mo natin mabuti. Pinili ka ng Diyos. Wala
magiging confident ka. Magkakaroon tayo ng joy. Kasi ito kasi yung susi, mga kapatid. Kasi yung joy, iba yung joy na naglilingkod ka sa Lord. Kaysa yung iba ang ginagawa mo sa buhay mo. Diba? Sabi niya sa awitin, the joy of the Lord is my strength. Paano nahiwalay tayo sa joy ng ating Lord? Kaya tayo lupay-pay. Madalas sabihin natin, hindi na tayo masigla. O kaya iba ayaw natin at tamad na. Bakit? Kasi nga, maaaring nahiwalay tayo sa joy ng ating Panginoon. Mayroon tayong, ano yung una? Pinili tayo ng Diyos intentionally, mayroong divine initiative, may divine appointment. Ano yun? Ano yung divine appointment natin? Na magkaroon tayo ng bunga. At ang bunga na ito ay hindi optional. Na pwede kang mamunga, pwede hindi. Pwede kang wala lang, hindi. Yung sinasabi ni Jesus dyan, na dapat magkaroon kayo ng bunga, hindi optional yan. Na gusto mo bunga, hindi. At sabihin natin, bahala ka, bumayaw, hindi. Hindi optional yan. Parang isang puno yan, na itinatanim mo, kahit sabihin mo yan, wag kang mamunga, wag kang mamunga, wag kang mamunga, pero kapag nakatanim talaga yan sa tamang lupa, sa tamang lugar, sa tamang alaga, mamumunga talaga yan. Saan tayo ba kaya? Alaga tayo ng Diyos, nakaabay tayo sa Panginoon, na ang Diyos ang source ng everything natin. Kapag si Lord ang source ng everything natin, nakaangla tayo sa Panginoon, hindi na optional ang bunga. Makikita at makikita na mamumunga ka. Ano yun? Fruit of the Holy Spirit. Isa-isahin natin so may alam. The fruit of the Spirit is love, joy, peace, ano pa? Patience. Kulang pa. Kindness. Oh, bro. Ano pa? Kulang pa. Long-suffering. Self-control. Isa na lang. Goodness. Diba? Lahat ng ness. Lahat na ng ness. Diba? Kindness. Faithfulness. Yun. Na kapag tayo ay nakatanim, nakakabit sa sanga, hindi optional ang bunga, mamumunga at mamumunga ka. Ang character mo ay mababago. Hindi ba sa wala akong bunga? Hindi. Nasa yung Holy Spirit, mamumunga at mamumunga ka. Hindi lang nagmamanifest. Kaya dapat ilabas mo yan. May divine appointment. Ano yun? Na magkaroon ka dapat ng bunga. Kasi pag nagkaroon tayo ng ganitong bunga, kasunod na doon, ang yung bunga, ikaw ay magkakaroon ng disciple. Magkakaroon ka ng lakas ng loob, mag-share ng gospel. Magkakaroon ka ng lakas ng loob, i-share ang kaligtasan mo. Kahit nahihiya ka. Bakit? Si Lord ang magbibigay ng lakas ng loob sa iyo dahil sa Holy Spirit, dahil sa bunga, dahil ang karakter mo ay nabago. Kaya, hindi wala namang bunga, hindi. Kapag nagpabay ka kay Jesus, mamumunga ka. Mayroon tayong divine assurance. Ang sabi dyan, our fruit should remain. Dapat manatili. Ano yun? Na ang ating pagpapagal sa ating Panginoon, ano po mga kapatid? Meron itong eternal value. Lasting value. Kaya nga pwede tayo magkaroon ng joy that lasting. Magkaroon tayo ng joy that lasts. Kasi lahat ng ginagawa natin para sa Panginoon, meron itong value sa harapan ng ating Diyos. Sabi nga, si Lord ang pumili sa atin. Kaya i-empower tayo ng Lord para magsaksik tayo sa mission na pinapagawa ng Panginoon sa atin. Ano ba dahilan natin para hindi tayo mag-enjoy
natin, alagaan natin ang joy na inilagay ng Diyos sa puso natin. Gusto natin na magkaroon ng joy that lasts. Abide in Jesus' joy. Ano pa? Love others. Ano pa? Isipin natin that we are intentionally choosing by God. Hindi tao ang pumili sa atin. Hindi kung sino lang ang naglagay sa atin sa ministry. Na kapag napintasan tayo para humihi ng loob natin, hindi si Lord ang naglagay sa atin. Kaya nga, ano man yung ating ginagawa mga kapatid, hindi tayo mga employees po, hindi tayo manggagawa lamang na gumagawa para sa Diyos. We are beloved children of God. Gumagawa kasama ang ating manlilikha upang magtaglay tayo ng bunga. Joy that lasts, Jesus, others, and you. Huwag po natin kalimutan yan, mga kapatid. Tayo po lahat ay tumayo. Hallelujah, Jesus. Thank you so much, Lord, sa umaga nito, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na narito kami, Panginoon, na minamahal yung mga anak. Pinili, Panginoon, ayon po, Panginoon, sa iyong unique, Panginoon, ang gampanin na inatang niyo po sa amin, Panginoon. Father God, kailangan niyo po ang bawat isa sa amin. Alam niyo po, Panginoon, ang mga challenges, Panginoon, na meron ang bawat isa sa amin, Lord, na maaaring papatay sa aming joy, na iyo po ini-implant sa aming mga puso, Panginoon, na maaaring nanakaw, Panginoon, sa aming mga joy, Lord God, na nakawit ito. Lord, dalangin namin, Panginoon, na tulad, Panginoon, ng panalangin ng aming Panginoon Jesus, that our joy may be full. Tulungan niyo po kami, Panginoon, Ama, na ikaw, O Diyos, ang magiging angla namin. Ikaw, Panginoon, ang patuloy, Panginoon, na aming napuulurgan, nakapitan, Panginoon, sa anumang sitwasyon, Lord God. Tulungan niyo rin po kami, Panginoon, na maipakita namin, Panginoon, ang aming pagmamahal sa isa't isa, Panginoon. Pagmamalakasakitan sa isa't isa, O Lord God. Upang patuloy, Panginoon, na magamit niyo po kami tatatag, Panginoon, ang iglesia mo. Panginoon, maraming salamat, Panginoon. Palakasin niyo po, Panginoon, Ama, ang iyong pong mga anak na narito ngayon, O Lord God. Na Panginoon, mawaglit sa aming isipan, Panginoon, na kayo po, O Lord God, ang pumili sa amin. Kayo po, Panginoon, Ama, ang siyang naglagay sa amin, Panginoon, na kung ano man ang aming ginagampanan, Panginoon, para sa iyong katawan, para sa church mo, Panginoon, upang ito ay maging maayos, lumago, tumibay at tumatag. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na ang bawat isa sa amin, Lord, ay maging tapat sa tungkulin ito, Panginoon, at ilaban, Panginoon, Ama, ang bawat ministeryo, Panginoon, na iyong ipinagkatiwala po sa amin, O Lord God. Kaya, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, hayaan niyo po, Panginoon, na kayo po ang siyang patuloy na mangusap. Kayo po, Panginoon, ang siyang patuloy pa na magpahayag sa amin, Panginoon, kahit sa paglabas po namin, Panginoon, sa bahay-sambahan niyo po ito, O Lord God. Panginoon, maraming salamat po sa inyong Ama. Ibinabalik